Una po sa ating mga balita, binigyang din ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy at pag-iibayuhin pa ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao hanggang nanatiling kritikal ang sitwasyon sa Marawi City. Ipinahayag po ito ng Pangulo kaugnay ng nalalapit na pagsapit naman ng 60 araw na bisa ng Martial Law Declaration sa Hulyo 22. Bago na sa kanyang SONA sa Hulyo 24. Niliwanag po ng Pangulong Duterte na ang tanging basihan ng kanyang desisyon ay ang mga opisyal ng Hukbong Sandatahan at ng Philippine National Police. Alamin natin ang ulat na ito mula kay Juliet Carangyan. Nagpahayag si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya babawiin ang deklarasyon ng martial law bago ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa July 24. Sa kanyang pagbisita sa mga sundalo sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Iligan City, sinabi ng Pangulo na magdedepende siya sa rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kung palalawigin o babawiin ang batas militar sa Mindanao. I do not have an independent study of how things are on the ground. It's not my job, and I cannot do it physically even. So I have just to rely on the word of the armed forces and the police because they are the one keeping this republic healthy and alive. Pag sinabi nila wala ng delikado and everything is okay, then that is the time that they will lift martial law. Ayon sa Pangulo, kinonsulta niya ang mga militar na nasa Marawi at sinabing nananatili pa rin kritikal ang lugar. No, and hindi ako ang nagano. It's the armed forces and the police. I consulted them and said it was critical. Nagpahayag naman ng AFP na magbibigay sila ng rekomendasyon sa Pangulo sa susunod na linggo. Matatapos ang 60-day period ng martial law sa Hulyo 22, 2 araw bago ang SONA ng Pangulo. Una rito ay kinatigan ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng teroristang grupong Maute at tropa ng militar. Para sa Bayan, Juliet Carangyan.